Salatu wassalam ala ashraf salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Namabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito naman po tayo mga kapatid sa Islam para magturo ng tafsir sa surah Talaq. Umabot na po tayo sa surah Talaq. Ang Talaq ay ibinaba po yan sa Madina, kaya ito ay Madani. At matunghayan nyo mga kapatid, ang sura na ito ay patungkol sa hiwalayan. Ito ang isa sa mga pinakamagandang batas ng Islam. Bagkus ginawa niya po itong ganap. Makikita natin sa lahat ng mga problema ay meron talagang solusyon. Hindi gawa-gawa lang, hindi. Kasi nga nakikita natin lalo na sa ating pamayanan mga kapatid na ang Pilipinas na lang po ang bansa na walang hiwalayan. Kaya anong nangyayari? Kawawa talaga mga tao. Marami nagrereklamo. Ibig sabihin, wala talagang solusyon sa Kristyanismo kung ano talaga ang tamang gawin. Meron nga akong tinanong dati, binubugbog isa kung magalimbawa, ang anak mo binubugbog. Tapos ikaw bilang ama, anong gagawin mo? Hindi niya masagot-sagot, gamit ang Biblia. Kaya sa Islam, alhamdulillah, meron po tayo tinatawag na huling option. Last option na po ito sa pag-aayos ng problema. Pero sa Islam, ginawa po itong ganap talaga mga kapatid. Ginawa niyang maganda para walang sakitan, walang mapapahamak. Alam naman natin mga kapatid, kapag ang selos umiral, ay marami talagang mapapahamak. Kaya alhamdulillah mga kapatid, ito ang isa sa mga katuruan ng Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wahsul iddah wattaqullaha rabbakum wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ay ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah wala tadri la'alla Allahu yuhditha ba'da dhalika amra. Asa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, O propeta, kapag hihiwalayan ninyo ang mga kababaihan, kung gayon ay hiwalayan ninyo sila sa kanilang itinakdang oras. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa time na yon, ang propeta ay hiniwalayan niya rin si Hafsa na anak ni Omar. Hindi naman nabanggit kung ano talaga ang nangyari, pero sa time ng propeta, hiniwalayan niya na si Hafsa. Kaya patunay talaga to na ang Quran ay meron talagang kasaysayan mga kapatid. Meron siyang mga aral na dapat nating pagkunan, pansin, lalo na makakuha tayo ng aral para lubos natin maunawaan kung ano ang nakasaad sa ating banal na Quran. Kaya ito, isa sa mga pinagmamalaki po natin to kasi meron tayong mga salaysay, narration kung saan magiging authentic talaga kasi may mga tao, may mga karakter, may mga tao na involved sa ganitong mga pangyayari. Lalo na ito ang Quran ng Allah. Kaya dahil doon, hinawalayan niya si Hafsa, bumaba po ito ang talata na ito. Hindi lang para kay propeta, bagkus sa lahat ng sanlibutan, sa lahat ng mga mag-asawa na gusto na maghiwalay. Tapos ang hiwalayan mga kapatid, tandaan po ito, tandaan talaga natin ito, para lamang to sa mga kalalakihan. Hawak nila to ang talak. Sa kababaihan, iba na naman sa kababaihan, tinatawag nating khulo. Pero dito, ang hiwalay, kaya kung mapapansin nyo mga kapatid, ang sura na ito, lalong nagbigay pansin lahat sa mga kalalakihan.
Sa hiwalayan to. Kinakausap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta, tapos ang mga kalalakihan, mga asawang lalaki, para marunong sila makipaghiwalayan sa kanilang mga asawa. Kasi nga alam naman natin mga kapatid, ang babae kahit anong salita niya dyan, hiwalay, 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 kahit maging 1,000 pa yan, hindi po yan magaganap ang hiwalayan. Maliban na lang sa kalalakihan. Kapag ang lalaki magsalita ng hiwalay, ano na yun? Counted kagad yun. Walang biro-biro sa hiwalayan. Sa Islam, 3 biro magiging totoo at 3 totoo magiging totoo. Ganun na ganun. Una-una, ang kasal. Pangalawa, ang hiwalayan. Tapos pangatlo, ang pagbabalik. Ibabalik mo asawa. Walang biro-biro po dyan. Hindi ka pwede magbiro dyan. Kaya sa mga kalalakihan, ganito ang itinuro sa atin mga kapatid. Tinuro, lalo na kayo mga kapatid nating mga kababaihan, para mayroon din kayong idea na ang hiwalay para lang to sa mga kalalakihan. Sa mga babae, sabi ko sa inyo, ang kulo, parang ayaw nyo na sa kasal, ibalik nyo lang ang duri. Ganun ang ano sa Islam. Kaya dahil dito, sabi dito ng Allah, kung gayon ay hiwalayan ninyo sila sa itinakdang oras. Ibig sabihin, meron palang iddah ang tinatawag natin. Ang itinakdang palugit. Merong mga period of time na sinusunod sa Islam na hindi ka talaga pwede lumabas dyan. Kasi nga kapag lumabas ka dyan, ay lumalampas ka na sa mga limitasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi naman natin dapat gawin yan. At sabi niya dito, at inyong bilangin ang itinakdang oras. Bilangin yan, lalo na sa mga kababaihan. Dapat ang mga babae, dapat kung anong nabubuo sa kanilang mga sinapupunan ay dapat sabihin talaga, hindi pwede itago po yan. Kasi nga baka mapunta sa ibang lalaki ang dinadala mo. Kasi nga hindi pwede ang lahi ng iba tapos aangkinin ng iba, hindi pwede yun. Kasi nga kapag mayaman masyado ang magulang, magkakaroon talaga dyan ng pang-aapi. Kukuha ang bata na hindi niya naman to mga kapatid. Kaya pang-aapi talaga yan sa mana, sa mga mana o ano pa dyan mga bagay-bagay. Kaya bilangin talaga ang mga itinakdang oras at katakutan ninyo si Allah bilang inyong Panginoon. Kaya dyan sa ng mga kapatid, umiikot pala tayo sa hiwalayan, dapat talaga merong iddah na sinusunod. Tapos sabi dito, at huwag ninyo silang palabasin mula sa kanilang mga pamamahay at huwag silang lalabas bukod sa mga nakagawa sila ng kahalayan, malinaw na kalaswaan. Diyan sa ano na yan mga kapatid, sa paghiwalayan, ang tinatawag na iddah ay dapat ang lalaki, kapag gusto niyang maghiwalay, huwag niyang hiwalayan sa oras na mayroong regla ang babae. Kasi kapag may regla, bawal na bawal talaga yun. Katulad sa nangyari kay Ibnu Umar, si Abdullah bin Omar. Tinanong ni Omar si Prophet Salam na kanyang anak na si Abdullah bin Omar ay hiniwalayan niya ang kanyang asawa na merong regla. Kaya sinabi ng Salam, inutusan mo siya na ibalik niya yun ang babae hanggang maging malinis. Kaya gano'n na gano'n, hindi pwede na hiwalay-hiwalay lang. Dapat talaga merong period of time, may itinakdang oras. Yun ang tinutukoy dito. Kapag may regla, wag hiwalayan ng lalaki. O kaya, nagalaw niyang babae, tapos pagka umagahan o sunod na araw, hiwalay na kagad. Hindi ganun. Dapat hintayin siya muna maging malinis sa regla, tapos doon na hiwalayan. Kasi nga, kaya mga ulama natin, mga kapatid, meron sila tinatawag na talak bid'i at talak sunni. Ang talak sunni, ang paghihiwalay na sa sunnah. Ang talak bid'i, talak nga wala sa sunnah. Ang talak sunni, kapag tinalak mo ang babae sa oras na wala siya sa regla.
O kaya hindi mo siya nagalaw. Yun ang talak sunni. Pero ang talak bid'i, nagalaw niya ang babae tapos dinivorce niya. Mali na pag-divorce po yan. Kaya sundin talaga ang sunnah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin natin ang pagkapamaraanan ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Kasi nga dapat katakutan nga natin si Allah. Siya to nagsagawa ng batas na ito. At ang utos dito mga kapatid, kapag hiniwalayan mo na ang mga asawa, ang mga babae, huwag silang palabasin sa kanilang mga pamamahay. Ito ang isa sa pinakamagandang utos sa atin mga kapatid. Na hindi sila pwede lumabas. Huwag mo palabasin. Ikaw ang asawang lalaki tapos nagkaroon na kayo ng divorce. Huwag mo palabasin kaagad yan. Meron tinatawag nga idda. Meron parang 3 regla. Hintayin mo 3 regla na yan. Kasi kung ano mo na yan, pinalabas mo, mali po yan. Maliban na lang, yun ang susundin mo. Maliban na lang kung nakagawa siya ng malinaw na kalaswaan. Sabi ng mga ibang mga mufassir, ang malinaw na kalaswaan, yun po ang zina. Ang iba na naman, sabi nila, mayroon pang kalaswaan, sampula lang ang babae mo, bunganga, pati ang pamilya ng lalaki, sinisiraan. Lalo na may mga biyanan, masakit talaga manalita ang babae na ito. Yun, walang problema, palapasin mo yan. Kaya yun, isa sa mga bawal na bawal. Kasi nga, hindi pwede na magdyan na sa bahay, tapos magbunganga siya dyan, tapos sasaktan ka pa, baka masuntok mo pa yan, umano pa yung mga gawa mo sa babae. Kaya, yun ang isa sa mga kondisyon yun. Pero kung wala naman, tahimik ng babae, huwag mong ipalabasin kasi yan ang pundasyon natin sa divorce. Hindi, huwag mo munang palabasin sa loob ng kanyang idda o sa mga itinakdang panahon. Si Prophet Muhammad SAW, wala pang talata na ito, dinivorce niya si Hafsa radiyallahu anha, umuwi si Hafsa sa kanyang pamamahay. Kaya pinadalhan nga siya ng Quran. Itong Quran na ito, hindi huwag palabasin. Bagkos mayroon pa nagsabi sa kanya, huwag mo siyang i-divorce kasi si Hafsa ay nagsasalayan gabi-gabi at sawama. Ibig sabihin, nag-aayuno lagi. Kaya ganun ang description. Kaya yun, dahil doon mga kapatid, napakaganda ng turo talaga dito. Huwag mo mag-observe sa kanyang idda. At ang iyon ang hangganan ni Allah. Yun kasi ang ating alam naman natin, ang bahay magpamilya, dapat sumunod talaga sa hangganan ni Allah. Para masunod ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka mapapasok pa sa paraiso niya. Kasi nga ito, isa sa mga pinakamagandang, kaya kasunod dito, ang sino man lumalabag sa mga hangganan ni Allah ay talagang inapi niya ang kanyang sarili. Hindi mo nalalaman na baka sakaling babaguhin ni Allah matapos nito ang pangyayari. Ito palang dahilan dito mga kapatid. Baka hindi mo alam, baka magbalikan pa sila. Kaya binibigyan pa sila ng pagkakataon. Huwag lumabas ang babae. Dapat doon lang sa loob ng pamamahay ng lalaki, sa loob ng idda niya o 3 regla. Para baka ang lalaki na nadulas lang sa kanyang pananalita. O kaya magsisisi rin siya balang araw sa mga kabaitan ng babae, o pag-uunawa, pagmamahala nila, maalala niya yun mga nakalipas. Alam naman natin kapag kinuha sa iyo isang bagay, doon ka na makakapag-alala ng maayos. Di ba? Kaya binigyan ka muna ng pagsisisi, baka magsisi ka. Kaya doon sa sa kwento na yan mga kapatid, sa talata na ito, Allahu Akbar, alam na alam talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na nature ng tao. Lalo na nature ng lalaki tinutukoy dito mga kapatid. Kaya huwag kayong lalabas sa hangganan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, isa sa mga papatunay talaga to. Huwag natin gayahin ang mga hindi Muslim. Maghiwalay, susuyuin na naman, pupuntahan sa bahay ng magulang, tapos pag uwi na bubugin na naman. Hindi ganun si Islam mga kapatid.
Susuyuin mo dyan sa loob ng kanyang idda. At mga ganitong mga problema, dapat sumunod talaga sa Quran kasi napaganda na talaga ng utos dito. Kaya yun, isa sa mga ano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi dito, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag umabot umabot ang takdang oras sa kanila, kung gayon ay pananatilihin ninyo sila ng wasto o hiwalayan ng wasto at saksiyan ng dalawang makatarungan mula sa inyo, at inyong itayo ang pagsasaksi para kay Allah. Yan ang ipinapayo sa anumang naniniwala kay Allah at sa huling araw. At ang sino man ang natatakot sa Allah ay gagawan para sa kanya ng labasan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, mga kapatid, ang iba kasi, syempre may mga nanindigan talaga sa kanyang salita. Kung hiwalay-hiwalay. Ganun ang ibang lalaki, ganun ang ibang mga asawa. Ay hiwalay-hiwalay. Kaya maghintay yan, 3 regla. Kung umabot na dyan ang tinatawag nating idda, takdang oras, panatilihin ninyo sila ng wasto o tama, o kaya hiwalayan ng tama. Sa desisyon niya na yun, anong gusto niya. Kaya ito isa sa mga pinakamagandang batas talaga ng Islam, mga kapatid. Angkop na angkop talaga sa kalikasan ng pamilya. Kasi nga magdidesisyon na kung confirm na talaga, doon na para walang sakitan, mga kapatid, walang sakitan ng loob. Ang iba kasi tignan nyo sa sakitan ng loob, isistok o ano pa diyan, ipapahiya pa sa pamilya, ipopost pa sa Facebook, subhanallah, nakakahiya talaga. Pinapahiya mo ang tao, pinapahiya mo pang sarili mo. Kaya dahil diyan, panatili, kaya utos ng Allah, panatilihin sila ng tama, o kaya hiwalayan mo na lang ng wasto. Kung hindi na talaga hindi talaga kayang iayusin, maghihiwalay na, basta na sa tama lang, sa wasto lang, para walang sakitan. Tignan yung iba, makakapatay pa talaga ng ibang tao. Dahil yan sa selos, mga kapatid. Ang alab ng damdamin niya. Grabe kasi yan ang tulak ng pagmamahal, mga kapatid. Kung hindi niya makamkam, ay magagalit siya at minsan makakapatay, makakasakit pa siya ng ibang tao. Kaya ang iba na naman, tignan niyo sa mga balita, pati mga anak pinagpapatay niya kasi ayaw bumalik ang kanyang asawa. Kaya gano'n na gano'n ang mangyari. Kaya sa Islam napakaganda kasi mo lang, kung ayaw, kung gusto. At ito pa, isa sa pinamagandang sinabi dito ng Allah. Sabi niya, saksiyan ng 2 makatarungan mula sa inyo. Kapag may hiwalayan, dapat talaga hindi sila lang. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Hindi sila lang. Dapat merong magsasaksi sa kanilang 2 dyan. Example, hiwalayan ko ng asawa ko, dapat may saksi yan 2. O kaya, ibabalik niya, asawa niya. Dapat saksiyan din niya ng 2 tao. Hindi sikreto lang. Hindi, walang sikreto diyan kasi nga papasok ka sa bid'ah. Ang sunnah talaga, kapag may hiwalayan, may saksihan yan. Alhamdulillah nga, may kumpleto na tayo, may mga batas po tayo, mayroong mga court na, yun, kung kailangan mo ng papel, kailangan mo ng saksi. Yun, gano'n na gano'n, mga kapatid. Kung ayaw sa papel, gusto nyo, saksihan na lang ng 2 katao. Kasi nga sila ang tatayo yan para sa iyo, para masunna ang iyong, kahit divorce po yan, para sunna, pasok sa sunna. O kaya, ibabalik ang iba kasi, siyempre naman, ang mata ng tao, mga kapatid, hindi mo talaga yung mapipigilan. Kung naghiwalay, alam nila naghiwalay, tapos nagbalikan sila, hindi nila alam, siyempre magsasalita talaga ng masama yan. Kaya, mas mainam talaga, saksihan talaga. Divorce man, sa kasal nga, meron nga saksi. Divorce din, meron din yan.
at sa pagbabalik ng asawa. Meron ding saksi. Allahu Akbar. Kaya ito isa sa mga pinakamagandang katuruan. Kaya itayo talaga ang pagsasaksi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede na magbulag-bulagan ka dyan. Saksihan talaga yan. Iyan ang pinapayo sa sinumang naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapayuhan ang mga mayroong iman. Ganun ang batas po natin. Hindi yan batas ng tao. Hindi bago lang yan na batas. Hindi, dati pa yan. Ganun na ganun ang batas po ng sa kapamaraanan ng Islam. Tapos, kaya ang sino man natatakot kay Allah ay gagawan para sa kanya ng labasan. O may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siyempre naman, napakasakit mga kapatid kapag magkakaroon ng hiwalayan. Kung may mga ganong mga pangyayari, hindi mo naman mapipigil yan. Meron si sahaba nga, may naghiwalay. Sahaba na nga yun, Ang propeta nga, ganon din. Meron talagang ganon. Kaya isipin mo na lang na ang takot mo kay Allah para bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng labasan sa lahat ng mga pagdadalamhati mo. Allahu Akbar. Kaya ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod pala kay Allah. Para madagdagan po ang ating takot sa ating mga dibdib. Insyaallah. At ang labasan na ito mga kapatid, hindi lang yan dito sa mundo. Allahu Akbar. Pati na rin yan sa kabilang buhay. Alam naman natin ang kabilang buhay, mas matitindi pa doon ang mga pagsubok doon. Matitindi doon ang mga problema, mga ano pa dyan, mga meron doon. Kaya kung natatakot kay Allah, insyaallah kung sanay na sanay ka na dito sa takot, dito pa lang nga sa mundo, binigyan ka na ng labasan. Paano na sa kabilang buhay? Papasukin ka niya sa kanyang hardin, sa kanyang halamanan na merong umaagos sa ilalim nito ng mga ilog. At doon na sila magpakailanman. Allah. Ganon na ganon mga kapatid ang ating isip kapag meron po tayong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, tapos sabi ng Allah, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. At bibiyayaan siya kung saan hindi niya ito na inaasahan. Allah. Hindi mo inaasahan, dumarating lang sa iyo ang biyaya. Ganon ang magagawa ng takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Sabi ng Allah, sino man nagtitiwala sa Allah, kung gayon siya'y sapat na sa kanya. Katotohanan, si Allah ang tagapagpaabot ng kanyang kautusan. Sadyang ginawan ng Allah para sa lahat ng bagay ang pagtatakda. Tinakda na yan Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa niya na yan ng pagtatakda. Allahu Akbar. Kaya kung kapag ganun ang pag-iisip mo, manalig ka na lang kay Allah. Ang Allah na lang bahala sa iyo. Siya na sapat na pastai sa iyo, gawin mo lang ang mga inutos sa iyo. Allahu Akbar. Kaya kung isampol mga ganung mga problema, isampol na sa mga hiwalayan na yan, kung ganun ang pagsubok mo, magtiis ka lang, insyaallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala gagawan ka ng para talaga sa iyo, ng kanyang pagtatakda. Ang lahat ng mga problema, mayroon talagang regalo si Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo dyan. Kaya kadugtong dito mga kapatid, sabi niya, wallahi ya'isna minal mahidi min isaikum inirtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurun wallati lam yahid wa ulil ahmali ajajalahunna ayyadana hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kadugtong dito mga kapatid, at sa mga nawawalan ng regla mula sa inyong mga kababaihan, kung nag-aalinlangan kayo, kung gayon ang kanilang kapanahunan ay 3 buwan. Ito pala mga kapatid. Dito na yon sa mga regla, walang regla, lalo na umabot sa kanilang katandaan, hindi na sila nagre-regla, hindi po 3 regla dapat bilangin sa kanila, mga 3 buwan.
Kasi nga itong sa mga matatanda, kasi wala na silang regla po. Ayun ang kanilang batas. Tapos sa mga sa mga nagdududa, sample lang kung regla ba to o kaya istihada. Narinig niyo na siguro yung tinatawag na istihada. Ang istihada, yun po ang sakit na hindi naman siya regla. Kasi ang regla medyo mabaho yan. Ang istihada, hindi to siya, parang dugo talaga siya. Sakit yan sa mga kababaihan. Kung kayo'y nag-aalinlangan dyan, hindi mo matukoy-tukoy, kung yan, regla ba yan o hindi, ang bilang dyan, 3 buwan. Kaya, at gayon din sa mga hindi nagre-regla, lalo na sa mga bata. Mga bata, example, nagpakasal, bata pa lang, hindi pa nagre-regla, yun. Sa Islam kasi, huwag kayo dyan, sabi, binabatikos tayo mga bata, inaasawa. Hindi tayo dyan kasi nga, sa totoo lang, ganun talaga ang buhay. Ang mga nauna, mga kultura nila dati, iba sa kultura natin. Ngayon, ang kultura natin nag-iba. Ayaw natin sa mga bata. Dati, mga nauna, wala problema sa kanila kasi hindi naman yan big deal para sa kanila. Hindi yan big deal. Kaya kahit nga si Maria, ina ni Kristo, ayon sa kasaysayan, nag-asawa siya 12 years old. At si Joseph, alam niyo si Joseph, ilang taon na? 90 years old, subhanallah. Tapos sila, grabe pangungutya nila kay Aisha, na binahay ng Propeta Salam, 9 years old. Hindi nila alam, ang ina pala ni Jesus, 12 years old. Tapos si Joseph, 90 years old. Kaya dyan sa na ito, balik na tayo sa ito ang pagtatakda, ang tinatawag natin idda, mga kapatid. Ang idda sa mga bata pa lang hindi pa nagre-regla ay 3 buwan din kapag naghiwalay. Siyempre naman sa Islam kasi, pinapakasal natin ang mga bata. Pero dapat may consent yan ng magulang at consent ng babae. Hindi forced marriage, pinipilit mong bata. Hindi ganun sa Islam. Kung ayaw ng bata, huwag mong papakasal. Magsasalita naman yan kung hindi nagsalita, okay yun. Basta yung mga ganun. Hindi nagsasalita. Pero kung nagsalita, umayaw, nagtumanggi, huwag mong ipilitin kasi bawal na bawal po yan sa Islam. Yun ang mga idda o mga takdang oras para sa mga matatanda at sa mga bata. Tapos sa sunod dito, at sa mga buntis naman, ang kanilang kapanahunan ay hanggang sila'y manganak. Hanggang manganak, wala na kagad. Isang pula lang, ang babae buntis, dinivorce ng lalaki. Kung manganak, wala kagad yan, divorce kagad yan. Ganun ang period of time ng buntis. Hindi walang ganun. Kaya mag-ingat talaga ng mga kalalakihan sa pagsabi o pagbanggit ng divorce dito. Tapos, ang sino man natatakot sa Allah ay gagawin madali para sa kanya ang kanyang kalagayan. Allahu Akbar. Kaya ito isa sa mga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Regalo sa mga naniniwala sa kanya. Tapos, ang kadugtong dito mga kapatid, Dhalika amrullahi anzalahu ilaykum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, iyan ang kautusan ni Allah na kanyang ibinaba sa inyo. At ang sino mang natatakot kay Allah ay tatanggalin sa kanyang mga kasalanan at patitindihin ang kanyang gantimpala. Allahu Akbar. Kaya yun ang batas ng Allah, mga kapatid. Tandaan nyo, ang divorce na ito, dapat mayroon talagang kapamaraanan. Dapat may sinusunod ka. Dapat magtalima ka sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga yan ibinaba niya. Tingnan nyo, galing lang, pa yan? Galing sa 7 kalangitan. Doon sa trono ng Allah, binaba niya pa dito. Para sa mga natatakot sa Kanya. Alam naman natin, ang may takot kay Allah, mayroong pananampalataya kay Allah, yun lang po ang susunod sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ginawa mo yan, inshallah, patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kasalanan. At patitindihin pang yung gantimpala. Yun ang regalo talaga ng Allah.
Kahit sa hirap, mga kapatid, kahit nahirapan ka, basta sumusunod ka sa batas ng Allah, inshallah, patindihin ang iyong gantimpala. Tapos sabi dito, mga kapatid, ito isa sa mga divorce, saan siya divorce din, askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, at panatilihin niyo sila kung saan man kayo naroroon, abot ng inyong makakayanan. Itong talaga ng Islam, basta sa loob sila ng idda, doon talaga sila. Sa tatlong regla, dapat nandoon talaga sa pamamahay ng kalalakihan. Hindi pwede sila palabasin dyan. Yun ang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pinalabas mo dyan, kung wala ka namang dahilan, nakakatakot yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga hindi ka sumunod, at huwag ninyo silang sasaktan at para mahirapan sila sa inyo. Ganon na ganon, mga kapatid. Allahu Akbar, ang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-kumpleto talaga. Huwag nyo silang saktan kasi nga madudurog ang kanilang mga puso. Tama na yung divorce, ano na yun. Pero may bonus pa, may panlalait pa, may panunumbat pa, o ano pa dyan, o may suntok pa, o itutukan mo pa ng kutsilyo, o dubillah. Ay, mabunus na yan. Hindi yan tama. Huwag nyo nang pahirapan makalooban po. Minsan, ipopost mo pa sa Facebook, sisiraan mo sa buong mundo, pati sa mga magulang niya, pati sa mga kapatid niya, lahat sa mga mahal sa buhay, i-chat mo talaga isa-isa. Wala nang ganun. Dapat, wag mo silang saktan. Wag mo na silang pahirapan. Nag-divorce na, pahirapan mo pa. Purpose kasi GT dito, para hindi na dating divorce, ang dating niya maghulo ng babae para magbigay na lang ng mahar, balik sa kanya. Yun ang purpose ng iba dito. Pahirapan hanggang ayaw na maghintay ng babae ng 3 buwan, ibalik niya na lang mahar niya. Billah. Kaya, sa gano'n mga gawain, mga kapatid, natakot talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Akala mo wise ka, hindi ka wise, bagkus ikaw ang gumawa ng ipapahamak mo sa araw ng paghuhukom. Tapos sabi dito ng Allah, at kung sila ay nagdadalang tao, ay tustusan sila hanggang manganak. Allahu Akbar. Kung divorce mong buntis, dapat ikaw yan ang gagastos. Dapat hanggang manganak, hanggang sa ospital, bayaran mo yan. Hindi pabayaan mo. Ang iba kasi sinisipa nila palabas. Hindi ganun ang kautusan ng Islam. Nasa sila, pagdadalang tao, napakatindihan na sitwasyon, tapos gagawin mo, sisipain mo ng palabas. Billah. At kung magpapasuso sila para sa inyo, ay bigyan ninyo sila ng kanilang kabayaran. Allah. Tignan nyo. Siyempre naman babae, kapag magpasuso sa mga anak, mga dyan, siyempre wala na siyang gagawin. Paano siya kikita? Kaya ikaw mismo ang magbayad sa kanya. Bayaran mo siya para siya magbantay ng iyong anak. Lalo na sa pag-aruga. At isang guni sa inyong pagitan ang kalugod-lugod. At pag-usap sila anong mas mainam sa kanilang anak. At kung kayo'y nahirapan, ay ipapasuso na lang sa ibang babae. Allahu Akbar. Kaya yan ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Yan po ang katuruan kung saan napakaganda talaga. Kasi batas talaga na angkop sa ating lipunan. Batas ng Islam po yan. Batas yan ng Diyos. Na dapat nating sundin. Inshallah, sana mayroon kang napulutang aral, mga kapatid. Sa sunod na naman, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.